ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, iba't ibang krimen ng sex trafficking, inaksyonan ng resibo kasama ang ilang operatiba sa loob ng unit na ito sa isang paupahang building sa Espanya, Maynila. Pinapunta ng mga asset ng NBI ang target na si Patricia at ang kanyang mga alaga. Mga maselang larawan at video ng mga batang 12 taong gulang pababa. Natagpuan ng mga otoridad sa 2 cellphone ng isang ginang sa Bulacan. Hinala pa nila, isinalang din ng mga batang ito sa live shows para sa mga dayuhang customer. Confirm. Confirm na. Ang pagtuntun ng mga operatiba sa taong nasa likod ng cyber sex trafficking na ito, abangan mamaya! Kaibigan pa bang maituturing kung ang pakay sa iyo'y ibenta ka? Yan ang naresibuhan ng aming team. Nang mabuking ang pagbebenta di umano ng isang transgender sa mga kaibigan niya para maging prostituted women. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang entrapment operation ang ikinasal laban sa isang ginang sa May Kawayan, Bulacan na di umano'y online bugaw pala o SEC o Online Sexual Exploitation of Children ang racket ni Mrs. Ang inilalako niya sa mga dayuhan niyang parokyano sa halagang 1,000 pesos ang kanyang sariling anak. Matindi ka, Mrs. Marso nitong taon, nakatanggap ng isang tip ang Women and Children Protection Center ng Philippine National Police mula sa Nordic Police and Customs Cooperation. Isang Norwegian national ang naaresto sa kanilang bansa matapos mahulihan ng mahigit 2,000 maseselang litrato at video ng isang menor de edad. At ito ay may device na may lamang folder. Hana ang pangalan ng folder. Nung tiningnan namin, itong mga batang ito ay Filipino. Kaya naman agad nagsagawa ng surveillance ang PNP WCPC para mahanap si Hana at alamin kung sino ang nagbenta ng kanyang masaselang larawan at video. Nang matutunan ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Hana, nadiskubre ng PNP WCPC na ang mismong ina ng bata na si Rona ang nasa likod ng cyber sex transactions. Dagdag pa ng mga otoridad, hindi lang pala si Hana ang inaalok di umano ni Rona online, pati ang kanyang 7 taong gulang na anak at 3 menor de edad na pamangkin, pinagkakakitaan din daw ni Rona. Ayon sa impormasyong natanggap ng PNP, nagpadala raw si Rona ng masaselang video at larawan ng mga bata kapalit ng 1,000 hanggang 2,500 pesos. Pero ang mas nakababahala, posible rin daw na isinasalang ang mga bata sa live show sa pamamagitan ng pakikipag-video call sa kliyente. Matapos makalap ang mahalagang impormasyon, wala nang inaksayang oras sa mga otoridad. Kasama ang resibo, nagsagawa ang PNP WCPC ng isang entrapment operation. So our target is to rescue 4 to 6 children and 1 suspect. Susunod! Matapos magpadala ng mga operatiba ng 2,000 piso, Pasensya na dito na. Pasensya na dito. Ito lang natin. Tapos video call then go na po. Confirm. Confirm na. abangan mamaya, isang transgender sa Maynila. Inaalok ang sarili niyang mga kaibigan sa ilang valued clients. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ginang sa Bulacan, ibinebenta ang sarili niyang anak at mga pamangkin online. Kaya para mahuli ang suspect na si Rona, hindi niya tunay na pangalan at masagip ang mga paslit niyang biktima, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng PNP WCPC. Kung may kasama, hindi ko na lang yung identity niya o ID. Second, yung victims,
kailangan makuha pa rin natin identity through take a picture. Ang sistema natin is, meron mo na show, sa van gagawin, and then after the show, we start now the rescue and the entrapment. Para matagumpay na ma-entrap ang suspect, kailangan munang pakarapin ni Rona ang bata sa undercover agent na nagpapanggap na kliyente o kaya naman magpadala ng maselang video ng minor. As of this time, naka-ready na siya to engage. So, hinihintay na lang yung go signal para sa kanyang yung live show na ibibigay sa atin. Matapos magpadala ng mga operatiba ng 2,000 piso. Magsasend siya ng video na. Pag mag-send siya ng video, i-play lang natin, tapos video call, then go na po. Pero bago magpadala ng maselang video, may mahigpit munang bilin si Rona. Promise, you don't post it ha? Private only, you and me. Ang siste, sa ganitong uri ng kalakaran, hindi ba sisigurong hindi kakalat ang mga larawan at video? Pababayin ka ng dalawa. Nag-reply na siya, di ba? Pababayin mo na. Sending lang. Ilang saglit pa, nagpadala na siya ng isang video sa undercover agent. Kumpirmado, ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Hannah ang kumakaway sa ipinadalang recorded video ni Rona. Confirm. Confirm na. Sa hudyat ng mga otoridad, sumugod na sila sa bahay ng suspect. Inaresto na si Rona at binasakan ng kanyang mga karapatan. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Nasagip din ang kanyang 2 anak na sina Hannah at Ella, hindi nila tunay na mga pangalan. Isinama muna sila sa PNP WCPC headquarters sa Camp Crame. Susunod! Nakapanayam ko si Rona 1 linggo matapos siyang maaresto. Ano nga nagtulak sa inyo ulit? Para ho gawin ito na ultimo yung anak nyo ho, yung sarili nyong laman, ang ibiniugaw nyo na online. Isang transgender woman sa Maynila, binebenta raw ang sarili niyang mga kaibigan. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. 1 linggo makarang ilunsad ang rescue operation para po sa 2 menor de edad na ibinubugaw online. Tayo po ay magsasadya ngayon dito sa punong tanggapan ng Luzon Field Unit ng Women and Children Protection Center dito po sa National Headquarters Campo Crame para kamustahin naman ang ina ng mga batang ito na primerong akusado sa kaso. Sa pahintulot ng PNP WCPC, nakapanayam ko si Rona. Una-una, gano'n nyo na ho katagal ginagawa po ito? Taon na rin po. Mga 1 taon mahigit na rin po. Minsan na raw pinasok ni Rona ang ganitong kalakaran. Paano nyo natutunan, sino nagturo sa inyo na gawin ho yung ganitong klase ng hanap buhay? Nakikita ko lang din ho yung dati. Sa mga ano lang din, yung mga nababalitaan, ganyan Oo. siguro. Uuna po kasi ako lang eh. Ano nga nagtulak sa inyo ulit? Para ho gawin ito na ultimo yung anak nyo ho, yung sarili nyong laman, ang ibiniugaw nyo na online. Dahil sa pera, naikayat ako. Dapat una ayaw ko talaga eh. Una, talaga siyempre, naano lang talaga ako. Kaya minsan inakausap ko na rin naman yung anak ko na sorry ako kasi hindi ko naman din talaga gusto. Nang makita niyang malaking oportunidad ito para kumita, dito na raw niya naisipang ialok sa mga kliyente ang sarili niyang mga anak. Nakakausap ko na foreigner, sana yung nag-offer sa mga mga minor de edad ba na tinanong niya kung may anak ako, gano'n. Yun ako, nag-offer na siya ng gano'n. Ano yung binabanggit niya, ma'am, sa iyo na yung unang offer, yung unang alok? Ano yung sinasabi nung dayuhan na ito? Kasi napakita ko po kasi yung mga anak ko eh. Kumbaga sa family, gano'n, sasend ko yung picture. Tapos yun na, hanggang sa parang natipuhan niya yung isang anak ko na bata. Ganun. Opo. Yun na, nag-offer na siya na Meron ho bang pagsisisi sa inyong kalooban niyo? Pero meron talaga. Tumutulong lang ho ako sa panggastos lang din. Kasi nga, di ba ho, nasa bahay lang naman kasi ako. Gusto ko lang ho makatulong, kaya naman nagawa ko yun.
Naharap si Rona sa kasong paglabag sa anti-trafficking in person, violation of RA 9208 at online sexual exploitation of children o RA 11930 kung mapatulayang nagkasala habang buhay na pagkakakulong ang kakarapin niyang parusa. Samantala, ang mga nasagip na menor de edad na sina Hana at Ella dinala na sa isang shelter. Natutuwa kami na nakaka-recover na sila. Maganda yung recovery nila. Hopefully, sana maintindihan kami na magulang na itong mga ganitong bagay supposed to be ay bantayan. Be aware doon sa mga ina-upload natin. Maaring ito ay maabuso mga bata o kaya ay may pasa. 5 babae na naimbitahan mag-inuman, nire-recruit na pala sa prostitusyon at 4 sa mga ito, menor de edad. Dahil dyan, isang operasyon ang ikinasa para mahuli na ang bugaw na si alias Patricia. Mayo nitong taon, nakatanggap ng report ang National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division o NBI-OTCD. May illegal daw na binebenta ang isang transgender sa Maynila. Ang kanyang ninenegosyo raw online ang sarili niyang mga kaibigan. Agad na isinagawa ng NBI-OTCD at Destiny Rescue Pilipinas ang kanilang pagmamanman. Magsasabi siya na mayroon siyang mga minors na ages, usually 14 to 17 ang sinasabi niya. So pag nag-usap na kayo, tatanungin ka kung ilan yung kailangan mo. Pag sinabing 2, 3, yun, magsisend siya ng photos. So papipiliin ka niya doon. Take your pick daw, ika nga, kapag may napili na ang customer, saka raw dadalhin ni Patricia ang kanyang mga kaibigan at alaga sa napagkasundo ang meetup place. Ang offer niya is usual is 6,000 to 10,000. Kasi may finder's fee siya na 5,000. Parang cash on delivery. Pagka-deliver, doon ibibigay yung bayad. July 3, 2024, kasama ang resibo, ikinasa na ng NBI at Destiny ang isang entrapment operation. Si customer ngayon magsasabi kung saan yun dadalhin itong mga victims natin, itong mga babae. Nung next na order na natin, doon na natin tinuloy yung entrapment. Ang play, nag-book ng ladies ang mga asset kay Patricia. At your service daw agad si Patricia, kaya naman... Ayun, may prior engagement na dito sa subject yung Destiny Rescue. Ang meet up mamaya mga 5 o'clock dito sa Antipolo Street, corner, Espanya. Agad na tumungo sa Espanya sa Maynila ang buong team. Sa loob ng unit na ito, sa isang baupang building sa Espanya, Maynila, pinapunta ng mga asset ng NBI ang target na si Patricia at ang kanyang mga alaga. Update sa loob, nakapasok na po yung agent, then waiting na lang yung subject na mapakita. Sa kuwang ito ng resibo mula sa loob ng unit bandang alas 5 ng hapon, makikitang naghihintay ang mga foreigner na asset. Wala pang kalahating oras, dumating na si Patricia kasama ang 5 babae. Habang nasa loob na ng unit ang target na si Patricia, patuloy ang ginagawang monitoring ng mga asset ng NBI na nasa second floor ng parehong unit. Naka-standby naman sa isang eskinita malapit sa unit ang ibang miyembro ng team. Sir, ano na daw sir ang balita dun sa loob po? Waiting na tayo sa signal na lang. Malapit na tayo mag-go. Nandun na daw sir sa loob po yung subject Yes. po. Ilang saglit pa, nagsimula na ang inuman kuno ng mga asset kasama ang mga kaibigang bit-bit ni Patricia. Si Patricia nakisali na rin sa happy-happy. Maya-maya pa, inabot na ng asset ang bayad na 3,000 pesos kay Patricia. Ipunyak na ito para arestuhin siya. Tawag kami ng NBI, entrapment operation ko. Arestado ka. Yuko na lang kayo, yuko na lang kayo. Na-arresto ka namin, ha? Pinuhuli ka namin sa kasong Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act, Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Child Abuse Law. May karapatan kang manahimik. Ano man sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Patricia, happy-happy is over! Ang mga social workers sinagip ang 5 babaeng kasama niya. Naka-record ka rin para. Tapos ito yung mga nakuha naming mark money sa iyo, ha.
Nakapanayam ng resibo si alias Patricia sa loob ng unit. Gate niya, kaibigan niya mga babae at broken-hearted lang daw ang isa sa kanila. Usapan po kasi inom eh. Kung sinabihan mo sila na magiinom, anong sabi nila sa'yo? Sige lang po, inom lang daw po. Dagdag pa ni Patricia, mga nasa tamang edad na ang kanyang mga kaibigan. May 18, may 19. Meron po bang mas bata pa po sa kanila? Wala. Dinala sa tanggapan ng NBI ang suspect na si alias Patricia kasama ang 5 babaeng kanyang nabiktima umano. Dito sila inassess ng mga social worker. Hindi kami pinahintulutang makapanayam ang mga na-rescue na babae. Pero ayon sa social workers, hirap ng buhay ang dahilan kung bakit sila sumama kay Patricia. Iba-iba sila po ng reason kung bakit sila na-involve dito. Meron pong kailangan ng panggatas po ng anak, meron na naaya lang po ng kaibigan, meron kailangan pong panggamot ng nanay. Ang dalawa naman, Parang bait and switch ang nangyayari. Minsan ang sinasabi lang inuman lang, party lang, ganon. Tapos hindi alam ng bata na i-exploit na pala sila. Because they trust yung subject. sinubukan ulit ng resibo na makapanayam ang suspect na si Patricia habang nasa tanggapan ng NBI. Kailangan daw kasi niya ng pera para sa kanyang pag-aaral. Sabi mo kanina, para yun sa pag-aaral mo. Pati ba yung pati yung sa mga kaibigan mo, ganun din? May anak din po kasi sila. First time mo lang ba itong ginawa? As in first time? Kailangan lang sa pag-aaral. Pero, nang tanungin kung magkano ang ipinangakong bayad sa mga tinuturo niyang kaibigan niya, silent mode daw ulit si Patricia. Magkano na pag-usapan yung babayan sa inyo? Pinamedical na rin ang 5 babae. Pag in-examine kasi yung ipin ng ating mga bata, mati-check nung dentist natin kung ito ba ay minor or legal age na. Sa inilabas na dental certificate ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division o NBI-OTCD, lumalabas na 4 sa 5 babaeng na-rescue noong July 3, 2024 ay pawang mga menor de edad pa. Ang naging basihan ng NBI-OTCD, ang unerupted third molars o yung hindi pa lumalabas na wisdom teeth ng mga menor de edad na karaniwang makikita na sa mga nasa legal na edad. Naku, Patricia! What have you done to your friends? Kasalukuyang nasa isang shelter sa Mandaluyong City ang mga na-rescue na kababaihan at mananatili sila roon hanggang matapos ang kanilang rehabilitation. Nakakarap si alias Patricia sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 11930 o yung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Human Trafficking Law at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nasa pangangalaga naman ng NBI ang suspect na si Patricia. Naghihintay na tayo ng commitment order ng court. Yung sinampa naman natin ng kaso sa kanya ay pinabura naman ng Department of Justice. Paalala ng NBI-OTCD sa mga magulang. Ang payo natin, yung sa mga magulang, i-monitor talaga natin yung activities ng ating mga kabataan. At huwag natin silang pabayaan kasi katulad nito, nasilaw sila sa ganitong gawain at kawawa naman sila dahil pinagsamantalahan sila para ipasok sa ganitong gawain. Kasabay ng pagtugis ng mga otoridad sa mga nasa likod ng sex trafficking sa bansa, isa-isa na rin sanang matulungan ang mga naging bihag ng ganitong kalakaran. Lalong-lalo na ang mga menor na tila inagawan ng kanilang kamusmusan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangit. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.